ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, may mga binabalik ang Diyos na bagay o tao sa ating buhay. Baka sakaling handa na tayo para matamo sila. Ikaw kabarangay, papapasukin mo ba ulit ang iyong nakaraan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kyla, 35 years old at gusto ko lang ibahagi sa inyo kung gaano ka-amazing ang Diyos. Marami siyang ginawa sa buhay ko na hindi ko maipaliwanag kung paano niya yon nagawa at paano ko yon natanggap. Basta isang araw alam kong nasa tamang daan ako at sisimulan ko ang lahat sa pagkukwento sa mga pagkakamali ko. Palagi akong broken pagdating sa relasyon. Naisip ko nga po, Papa Dudut, parang ginawa lang ba ako ni Lord para matesting ang mga puso ng mga toxic na lalaki. Ang dami kong pinagdaan ng masasakit sa relasyon ko. Wala naman akong ibang gusto kundi ang mahalin at magmahal. Pero bakit parang ang hirap makamit noon, Papa Dudut? Ang mali mo, ginawa mo ang lahat. Kaya tinikan niyo for granted. Sige, sermonan mo pa ako, Melody. Isa-sermonan talaga kita kasi best friend mo ko. Ilang beses ko naman kasing sinabi sa'yo na wag mong sanayin niyang ex mo na dakot lang ng dakot sa mga inaabot mo. Wala kang boundary sa sarili mo. Kaya ka inabuso eh. Alam mo yun, ang dami na naming plano. Mangingibang bansa pa nga kami, di ba? Sabi namin, pag umabot na kami ng 4 years, pupunta na kami sa Paris para mag-TNT. Ay wow, ang ganda naman pala ng plano nyo. Mag-TNT talaga. Ayan, pinigilan tuloy kayo ni Lord sa masamang plano ninyo. Hindi ako nakikipagbiruan, Melody. Ang dami talaga naming plano. May usapang mag-aanak na kami. Tapos, pagpapakasal 2 years after ko manganak para pwedeng maging flower girl o ring bearer yung panganay namin. Baka siya mismo ng evil eye sa mga plano nyo kaya hindi natuloy. Huwag ka namang magbiro ng ganyan ngayon. Kita mo namang broken ako. Hindi ko na kasi alam ang sasabihin ko sa'yo eh. Wala na. Wala na tayong magagawa. Andun na siya sa iba. Pero Melody, 35 years old na ako. Oy, ano ngayon? Parehas lang naman tayo. Eh, at least ikaw, masaya kang mag-isa. Ayaw mo mag-asawa. Eh, ako, pangarap ko yun eh. Yung ikasal, tapos magkakaroon ng happy family. Alam mo na yun eh. High school pa lang tayo, binibida ko na sa'yo yun. Di ba nga, yun lagi ang laman ng wish ko pag nakukumpleto natin ang simbang gabi dati. Eh, kailan ka balas na nagsimba? Baka kaya hindi na tinupad ni Lord kasi hindi ka na niya nakikita sa bahay niya. Ito naman oh. Seryoso na kasi. Uso naman ang manifestation ngayon. Di ko nga alam kung paano yung manifestation na yan. Okay, ganito yon. Kailangan mong simula ng mga manifestation mo sa I am. Para nasa present na talaga. Para kunwari, nangyayari na talaga siya ngayon. I am rich. I am loved. I am powerful. I am gorgeous. Ganun! Tapos gawin mo lahat ng paraan na magkoconnect sa minamanifest mo na to. Para sure na malaglag na sa landas mo ang minamanifest mo. Try mo kaya. Manifest, I am. Sige nga. I am getting married to a faithful, loving, and God-fearing man. Yon! Tama! Dagdagan mo pa! Unlimited magbigay ng universe. Go! Sige. Sure akong magkakaroon ako ng 2 anak sa kanya. Isang babae at isang lalaki. I am
Grateful for the abundant and happy life I share with my husband and our children. Sure akong magaling siyang negosyante at masarap magtimpla ng kape. Ay, gusto ko yung naisingit mo pa yung kape. Alam mo namang green flag sa akin kapag alam niya kung anong timpla ng kape ko, di ba? Ang sabi nga nila, kapag gusto mo, ima-manifest mo. Unlimited magbigay ng biyaya ang Diyos. Galingan mo lang sa pagsalo at syempre galingan mo sa paghiling. Kaya naman wala akong ibang ginawa kundi ang i-manifest ng very specific ang mga kagustuhan ko. Hindi naman ako pagdadamutan ng Diyos. Hindi naman ako masamang tao dala ng manifestations. Gumaan ang puso ko at nagkaroon ako ng drive para ipagpatuloy ang buhay habang hinihintay ang katuparan ng mga hiniling ko. Sabi nga ng best friend kong si Melody, habang hinihintay mo ang kasagutan sa mga kahilingan mo, gumalaw ka rin para sure nang dumapo sa kandungan mo ang mga binubulong mo sa Diyos. Asan ka na bang babae ka? Nakadalawang tasa na ako ng kape rito. Ikaw ba balak mo talagang siputin pa ako, ha? Sorry na. Kape na lang ulit. Gusto mo bang mag-palpitate ako hanggang umaga? Sorry na talaga, Beshi. Inadelay kasi yung pa-meeting ni boss tapos naparami pa yung kwento niya. Ito nga, first break pa lang kami. So hindi ka na nga talaga makakapunta, ha? Sabihin mo lang para pumunta na lang ako ng mall. Kung may hintay mo ako, kaya naman. Ilista mo na lahat ng nagastos mo sa kape at pastries. Ako nang magbabayad mamaya. Promise. Ay, hindi na. Ang dami na ring tao dito sa coffee shop. Ayoko na magstay dito. Aalis na ako. Hi, miss. Okay lang bang makishare ng table sa'yo? Saglit lang ako. Wala na kasing available seat eh. Sure. Sorry talaga, Beshi ha. Hahabol ako, promise. Kahit wag ka nang pumunta, okay lang. Tapusin mo na yung meeting mo. Bye! Okay lang ba talagang makishare ng table sa'yo? Mukhang may kasama kang parating eh. Ay, hindi. Hindi na yun matutuloy. Kahit wag na siyang pumunta. Sa'yo na yung upuan na yan. Yours na po. Ako nga pala si Jake. Ikaw? I'm Kyla. Pero pwedeng baby mo na rin. Eme, char. Ay, sorry Pang-kanal kasi yung jokes ko eh. Naku, baka mawalan ka na ng gana makipag-usap sa akin yan. Ay, hindi. Ang cute mo nga eh. Buti na lang talaga hindi natutuloy yung kamit-up mo. Oo nga eh. Feeling ko sinadya to ng universe. Feeling ko destiny na hindi siya matuloy para makaupo ka dito sa tabi ko. Naniniwala ka rin pala sa destiny? Ay, ikaw din? Ngayon lang, mula nung nakilala kita. Niipit naman yata bigla yung esophagus ko sa sinabi mo. Ako nga parang naipitan ng ugat sa puso nung pumayag kang umupo ako sa tabi mo eh. Alam ko namang nambobola ka eh, pero chino-chino naman akong maniwala. Ewan ko rin ba? Ang lakas bigla ng chemistry natin. Bihira tong mangyari. Parang pang teleserye ba yung chemistry natin? Yung ikaw yung leading man, tapos ako naman yung leading lady? Hindi eh. Ay, ano pala? Pang real life to. Mas masaya. Mas totoo. Organic encounter. Mukhang Gen Z ka ha? May nalalaman ka pang organic encounter dyan? Uy, millennial ako no? 30 tito na ako. Ay nako, same. Tita na rin ako. 35. Ha? Talaga? Uy, hindi halata ah. Mukha ka lang 25. Ay naku, music to our millennial ears talaga yung mga ganyang bola. Ikaw ba, ilang taon ka na? 35 years old lang din. Talaga? We, di halata Mukha kang... Mukhang mamahalin mo? Wait lang, hindi ko napaghandaan yun Parang nag-slow mo ang lahat nang makilala ko si Jake.
Para ba kaming dalawa lang ang nasa coffee shop na yon at parang eksena sa pelikula? Parang huminto ang oras at ang bilis ng tibok ng puso ko. Para ako nasa roller coaster ride dahil sa halo-halong kilig at saya. Si Jake na nga kaya ang pinadala ni Lord para matapos na ang pagiging bitter ko sa mga lalaking nagpaiyak sa akin. Mukhang siya na nga. Iba ang kilig at chemistry namin. Para kaming love team sa pelikula. Pwede na kaya kaming maging love team in real life? Tulad ni na Marian Rivera? O kaya naman ay Dingdong Dantes? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noong nagkakilala kami ni Jake sa coffee shop, palagi na kaming magkausap. Walang palya ha, yung tipong lagi akong nakatutok sa cellphone ko para magabang ng reply niya. Palagi ako nagpo-post sa social media para lamang mapansin niya. Puro parinig tungkol sa kanya para totohanin na namin. Sa loob kasi ng 2 months na nagde-date kami ay wala pa rin clarity sa akin kung ano ba kami. Masaya kaming pareho ha, as in ramdam ko na gusto niya ako lalo na kapag magkasama kami. Pero hindi ako sure kung kailan ba niya ako liligawan ng formal. Babae pa rin naman ako kahit sabihing moderno na ang mundo. Gusto ko pa rin klaro sa akin kung ano ang direksyon namin, Papa Dudut. Grabe, 2 months na pala tayong nagde-date, no? Tama ba? Parang second monthsary na natin to dapat? Teka, may napili ka ng orderin? Ay, ang bilis namang nag-change topic. Gutom na kasi ako. Alam mo namang naipit tayo ng matagal sa traffic eh. Okay, gets. Pero sana naman next time, may sagot ka naman sa mga sinasabi ko, no? Kasi naman, ilang minuto pa lang tayong nakakaupo dito, ang lalim na agad ng tanungan mo. Ha? Kino-confirm ko lang naman yung status nating dalawa. Status natin? We're happy. Hindi enough na happy lang. Kailangan kong malaman kung anong meron tayo. Happiness! Kakainis ka naman eh. Joke lang. Ito naman, hindi na mabiro. Sige na, order ka na please. Gutom na ako eh. Oh, nakipag-eye contact na yung waiter. Palapit na siya. Talagang iiwas at iiwas ka, no, kapag may chance? Mukhang totoyoin ka na naman ah. Ang alat kasi ng mga sagutan mo eh. Mamaya na lang natin pag-usapan yan, pwede? Irespeto natin ang pagkain. Anong pagkain? Plato pa nga lang at tissue tong nasa harapan natin, no? I-visualize mo na meron ng kanin yung plato mo. Oh, gusto mo mag-change topic, ha? Okay, sige. Anong nakikita mo sa future mo? Nakikita ko sa future ko? Ginawa mo naman akong manghuhula. Hindi ko pa nga nababasa yung horoscope ko ngayong araw eh. Di na ba talaga ako makakakuha ng seryosong sagot sa'yo? Ang cute mo lang kasi kapag nahaasar ka. Jake! 1 inch na lang yung pasensya ko, ha? Sumagot ka ng maayos. Konti na lang, mag-walk out na ako sa'yo. Uy, hinaan mo naman boses mo. Nakakahiya sa mga tao. Yan, umiwas na tuloy yung waiter. Buti pa siya marunong makiramdam. Ikaw? O sige, usapang future? Hanggang next year pa lang ang napaplano ko. Balo kong mangibang bansa. Really? Para magtrabaho? Para sa future? Magtrabaho? Hindi no, bakasyon lang. Pupunta ako ng Vietnam at Singapore. Magche-check ako ng seat sale. Kapos pa sa budget ngayon pero gagawin ko ng paraan. Pwede mo akong pautangin para matupad na yung wish ko for next year. Ano pang mas stable na future ang naiisip mo? Ay, pinagpapawisan naman ako sa mga tanong mo. Ganito pala ang pakiramdam ng mga ginigisang kurakot sa Senado. Hindi ka naman sana kakabahan kung handa ka lang sa mga isasagot mo. Kaso, hindi naman ako handa. Ang pinaghandaan ko lang, kakain tayo ngayon pagkatapos manunod ng sine.
Alam mo naman siguro na sooner or later magtatanong ako ng mga ganitong bagay, di ba? Alam ko naman pero hindi ko naman inakala na ngayon ka na magtatanong. Pwede bang sa ibang araw ka na lang ulit magtanong? Promise, magre-review na po ako ma'am para perfect ang sagot, okay? Okay. Yan ang gusto ko sa'yo understanding ka. Waiter! Wait, huling tanong na. Promise, last na to. Okay. Ano yon? Nakikita mo ba ako sa future mo? Nakikita mo ba ako sa future mo? Ito ang katanungan ko kay Jake na nagpatras ata ng lahat ng dugo niya sa katawan. Namutla ba naman noong binagsak ko na ang katanungan na ito? Isang tanong na alam kong kahinaan ng mga lalaking hindi pa sigurado sa'yo. Hindi ko pa naman sana yon itatanong pero parang may bumubulong sa akin na sabihin na yon. Halos hindi ko malasahan ang kinakain namin ng mga oras na yon at umiikot lang kasi ang utak ko sa mga naging sagot ni Jake. Alam ko naman na kung ano ang gusto niyang puntuhin at alam ko na rin na walang pupuntahan ng meron sa amin. Nawalan ako bigla ng gana. Lahat ng butterflies sa sikmura ko ay namatay bigla, Papa Dudut. Ano ba, Kayla? Mag-aaway ba tayo o manunood ng sine? Manonood! Total, perfect yung movie na panonoorin natin eh. Sakto para sa commitment issues mo. Tungkol dun yung papanoorin natin? Wala na bang iba? O tingnan mo, pati sa movie umiiwas ka. Halata ka na masyado, Jake. Akala ko naman kasi action yung papanoorin natin. Halatang hindi ka nakikinig sa akin nung sinasabi ko sa'yo yung tungkol sa movie, no? Kailan ka ba natutong makinig, ha? Siguro kapag hindi mo na ako binubungangaan. Hindi kita binubungangaan. Urgent na kasi tong mga tanong ko eh. So ano, kailangan ko na ng sagot. Ano ba talaga to? Ang alin? Alam mo, nakaka-insulto na yung pagiging clueless mo kunwari eh. Alam ko namang alam mo kung ano yung ibig kong sabihin. Diretsahin mo na kasi para alam ko kung anong isasagot ko. O sige, ano ba tayo? Masaya tayo. Hindi yan yung gusto kong sagot. Ano, nililigawan mo ba ako? May future ba tayo? Gusto mo bang maging tayo? Ano, may balak ka bang mag-settle down? Ilang anak ang kaya mong ibigay sa akin? Sandali lang ha. Nakakalunod na yung mga tanong mo. Pwedeng huminga. Inipon mo kasi tong lahat. Imbis na pa isa-isa kang sumagot noon, wala! Iniwasan mo. Kasalanan ko pa ngayon kung bigla ka nalulunod sa mga tanong ko? Kayla, isa-isa lang please. Sige, so ano nga tayo? Ang alam ko lang masaya tayo. Hindi pa ako sure kung kailan kita liligawan. Bakit? May kulang pa ba sa akin? May hinahanap ka pa ba para hindi pa i-push yung panliligaw mo? 2 tanong na yan ha. Pero sige, sasagutin ko. Walang problema sa'yo. Wala akong ibang hinahanap. Oh, Gusto ko chill lang. aha, paanong chill? Yung hindi masyadong iniisip ang future. Nakakalunod kasi i-overthink yun. Wala pa ako sa pagsasettle down. O ayan, nasagot ko na yung isang tanong mo. Sana proud ka na sa akin. Jake, stop the car. Ha? I said stop the car! Kayla, ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko! No. Mali. Ako. Ako ang problema dito. Kasi hindi ako pwedeng magsettle lang sa kaya mong ibigay. Kasi alam ko kung anong worth ko. Alam ko kung anong gusto ko. Sige nga, ano bang gusto mo? Gusto ko mag-settle down kasama ang lalaking sigurado sa akin. At hindi ikaw yun, di ba? Kayla, I like you. Pero masyado pang maaga para mag-decide kung ikaw na ba yung gusto kong makasama. Kasi sa ngayon, hindi pa talaga ako ready. And thank you for making that clear. Kaya, Jake, please, stop the car.
So this is it. Goodbye na talaga. Thank you pa rin sa 2 months at sa pagdating mo sa buhay ko. At least ngayon, alam ko na kung ano at sino talagang kailangan ko. And it's not you. Goodbye, Jake. Napakasakit magpaalam sa isang taong akala mo ay yun na. Panibagong pag-move on na naman. Panibagong band-aid na ilalapat mo sa iyong sugat, pero ganun talaga. Part naman talaga ang sakit habang hinahanap mo kung saan ka mag-fit. Sa lagay ko at sa mga prinsipyo ko ay hindi swak si Jake sa akin, Papa Dudut. Gustuhin ko mang ilaban siya dahil gusto ko na siya pero hindi po pwede. Para na ring trinaydor ko ang sarili ko kapag ginawa ko yon. Alam ko na kung ano ang gusto ko at sino ang kailangan ko. Kailangan ko lang talagang maging stricto sa boundaries ko. Ayoko nang mapalagpas pa ang the one para sa akin. Dahil lamang pinilit kong i-adjust ang sarili ko para sa maling tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ulit ako sa buhay ko after mawala ni Jake. Sinubukan pa niyang i-message ako para baguhin ang isipan ko. Pero hindi niya nagawa, Papa Dudut. Naging klaro na rin sa akin na si Jake ay representasyon ng mga minahal kong lalaki noon. Walang pagkakaiba. Pare-parehas lamang sila. Sa pag-move on ko ay normal lang naman na mag-post ng mga hugot sa social media, hindi ba? Ganon na kasi ang henerasyon ngayon. Napansin niyo ni Melody. Dapat ay hindi ko pa sasabihin sa kanyang naganap na pagtatapos namin ni Jake, pero lumakas ang radar niya nang makita ang mga sad post ko, Papa Dudut. Kidding aside, okay ka naman ba? Kasi broken ka na naman, no? Okay naman na. Kesa naman mas stuck ako sa kanya tapos wala rin naman palang pupuntahan. Mabuti pang makawala na habang maaga pa. Namimiss mo pa rin ba siya? Naiisip ko paminsan-minsan. May konting relapse pa rin sa gabi. Pero kailangan ko lang i-remind palagi ang sarili ko na parating na ang the one for me. Paano mo kaya malalaman kapag siya na yung the one? E di, nasa kanya na lahat ng minanifest ko. Eh di ba nga sabi nila, sa rule of manifestation, hindi lahat makukuha mo. Kasi baka yung ibang manifestations mo, hindi akma sa path mo. Alam ko rin naman yan. Kaya lang, kampante ako sa mga minanifest ko eh. Alam ko na ibibigay yun sa akin ni Lord. Ano mo nasabi? Kasi hindi ko naman papangarapin lahat yun kung hindi naman nilagay ni Lord yun sa puso ko. Kaya kailangan ko lang talagang hanapin yung way papunta ron. Papunta dun sa the one for me. I'm sure malapit na yun. Kailangan ko lang layuan yung mga maling tao. Tulad ni Jake. Ganda ng sinabi mong yan, in fairness. Kung medyo matangkad ka lang, ilalaban kita sa pageant eh. Ay. Pero, paano mo nga kaya malalaman kung nasa harapan mo na yung the one for you? No? Lalo na sa first meeting nyo. Thank you for that wonderful question. De, simple lang. Dapat makakaramdam ka ng peace sa unang beses na magkikita kayo. Yung hindi ka makakaramdam na kailangan mong magmadali. Nabibuild yung connection habang tumatagal. Paunti-unti. Uy, ang taray ng mga sagutan mo ah. Hayaan mo, ima-manifest ko rin yan for you. Tama no? Gusto mo ng faithful, loving, God-fearing na lalaki? Tama! At
kailangan negosyante rin siya para secured na ang future ng dalawa naming magiging anak. Isang babae at isang lalaki, tama? O kaya mo pang magdagdag ng isa pang anak, ano? Hindi na, no? Okay na ako sa dalawa. Kung gusto pa ni Lord na makaisa pa ako, di go! Ay, may nakalimutan ka pa. Ay, ano? Di ba dapat masarap siyang magtimpla ng kape? Ay, yan yata yung icing sa ibabaw ng cupcake ko. Dinaan ko na lamang sa tawa ang lahat, Papa Dudut. Alam ko naman kasing may purpose ang nangyari sa akin. Kahit napagtawanan na namin ni Melody ang mga nangyari sa amin ni Jake, syempre hindi pa rin maiwasan na makaramdam ako ng kurot. Kailan ba kasi darating yung para sa akin? Nasa sorting facility pa ba siya? Nauna naman ata akong umorder kay Lord, pero bakit mas nauna pang dumating yung sa iba? Sinusubukan kong gawing biro ang lahat para mabawasan ang sakit. Pero hindi ko na kinaya. Napaiyak na lamang ako habang nagsusumbong sa Panginoon sa nararamdaman kong hirap. Baka nga tatanda na lamang akong mag-isa. Hanggang isang araw ay may nakakabiglang nangyari. Naganap yon sa high school reunion namin ni na Melody, Papa Dudut. Uwi na tayo, Melody. Mag-aalas 10 na ng gabi, oh. Di na to oras ng mga trentahin. Tsaka, alubat na yung social battery ko eh. Huwag kang ang OA, kakasimula pa lang ng party. Mag-enjoy ka nga! Hindi puro pagme-meditate ang ginagawa mo dapat, ha? Tara, sayo na tayo! Ayoko. Baka konting giling ko lang eh. Maipitan na naman ako ng ugat sa tagiliran. So, for tita mo naman pala? Ito naman! Melody, gusto ko na kasing umuwi. Magpapakain pa ako ng pusa ko. Tsaka may gusto pa akong panooring series sa bahay. Ultra Mega Tita, Pro Max 1 terabyte ka talaga, fully paid. Huwag kang KJ, please. Minsan na nga lang tayo makikipagplastikan sa mga kabatch natin nung high school. Nagpapayabangan lang naman ang mga yan. Ayoko ng ganyang vibe. Di magyabang ka rin. Para saan pat manager ka ng office nyo? May sariling kondo at may Persian cat. Basta, uwi na talaga ako. Hindi ko pa natetesting yung tuhod ko kung kakayanin pa ang dance floor. Sige na. Ay, bibigyan kita ng 30 minutes. Patunogin mo na yung tuhod mo tapos aalis na tayo, ha? Gusto ko na talagang umuwi. Oo na. Punta na muna ako doon, ha? Okay ka lang dito? Gusto mo ng chamomile tea? Ay, malis ka na nga. Bye! Bye! Hi, Melody. Ay! Miguel! Uy, kala ko hindi mo na ako naalala. Pwede ba naman yun? Ikaw yung... Ay, Wag na pala. Ako yung ano? Wala, nakakahiya. Wag na. Ikaw naman kasi, bigla kang sumusulpot. Alam mo namang reunion ng batch natin to. Talagang susulpot ako. So, ano yung sinasabi mo kanina? Ako yung ano? Okay, matagal naman na yun. Ikaw kasi yung first crush ko na tumagal hanggang graduation natin. Ganong katagal? Sa pilitan pa nga yung pag-move on ko sa'yo ng graduation eh. Alam ko naman kasing wala akong mapapala sa'yo, kaya barasahan na yung paglimot. Ang torpe ko kasi noon no? Ay nako, sobra. Lahat ng babaeng nilalapitan ka, tinatakbuhan mo. Alam mo namang puro ako pag-aaral dati. Ako yung panganay sa aming magkakapatid. Malaki yung expectation sa akin ng parents ko. Nakwento mo na nga sa akin yan nun. Nung nasa library tayo para mag-review para sa quiz bee na sinalihan natin. Naalala ko yan. Diba? Oo, naka-pink na hoodie ka noon, tapos pink na lip gloss na mamantika. Naasar mo ba ako? Oh, hindi Cute mo nga nun eh. Lagi ka naka-pink. Pati yung medyas mo. Kahit sinusuway ka na nun ng teachers natin, di ka pa rin nakikinig. Grabe. Natatandaan mo pa yun? Ano ka ba? Pagdating naman kasi sa'yo, natatandaan ko pa lahat. Teka, bakit?
Normal lang yun kapag crush mo yung isang tao, di ba? Teka, crush mo rin ako nun? Loh, di ba obvious? Ikaw lang yung babaeng nilalapitan ko noon. Tsaka, di ba, tuwing birthday mo, nireregaluhan kita noon ng mga keychain tsaka notebook na kulay pink. Tandaan pa yun. Oh. Ngayon ko lang biglang naalala yan Ala, ay, thank you nga pala ron Nakabalot pa nga yun sa dyaryo pag inabot mo sa akin sa bintana ng classroom Tanda ko pa yun. Sorry Hindi ko naman kasi alam kung paano ko ibabalot ng hindi mahalata ng ibang kabatch natin Alam mo naman ang gagaling mga asar ng mga yun ako. Kaya pala sa dyaryo mo binabalot. Ay, hindi ka ba naiingayan dito? Gusto mo ba lumabas tayo? Ay, kanina pa nga naririndi yung tenga ko si Melody kasi nagpapahintay pa. Nag-i-enjoy pa yung best friend mo. Hayaan mo na siya. Balikan na lang natin yung mamaya. Ay, sige, tara. Bahala na siya. Rentahin naman na yan. Alam niya na kung anong gagawin. Saan mo gusto? Gusto ko ng kape. May alam ka pa bang bukas ngayon? Meron. Doon sa akin. Hoy, wag mo naman akong iuwi agad sa bahay mo. Nalaman mo lang na crush kita nun Hindi, may coffee shop talaga ako. Negosyo ko yun. Doon na lang tayo. Ako nagagawa ng kape mo. Gagawan mo ko ng kape? Oo naman. May tiwala ka ba sa akin? May tiwala ako sa timing mo. Ha? I mean, may tiwala ako sa gawa mo. Tara na. Papa Dudut, totoo pala na kapag bukal sa loob mong hiniling, ibibigay sa'yo ng walang pasabi. Sa simula akala natin ay hindi na mabibigyan ng kasagutan ng ating mga dasal. Pero kailangan lang pala ng tamang timing ang lahat. Sa unang beses na nag-cruise ang landas namin ni Miguel ay hindi pa akma para sa aming dalawa. Kaya naman, pinaghiwalay muna kami ng Diyos para mahanap namin ang mga sarili namin. Yun pala kasi ang susi para mahanap din namin ang daan pabalik sa isa't isa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay happily married na kaming dalawa ni Miguel at nangako kaming dalawa. Nagagawin naming testamento ang pag-iibigan namin para ma-inspire ang mga hindi pa natatagpuan ng kanilang soulmates. May oras pa, huwag magmamadali. Maniwala ka sa magic ng timing. Sana na-inspire ka namin, kabarangay. Nagmamahal at taga-suporta ng inyong #1 radio station. Ang inyong kapuso at kabarangay, Kyla. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.